Purihin po ang Panginoon sa araw na ito at sa oras na ito. At ngayon po ay makakapakinig tayo ng mensahe ng salita ng ating Panginoon. At matatagpuan po natin dito po sa Aklat ng Hebreo, chapter 4 verse 16. Ang sabi po dito sa Aklat ng Hebreo chapter 4 verse 16, kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabagin Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon kailangan natin ito. Purihin po ang Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, aming Diyos na banal, sa pangalan ng anak na si Jesus na aming Panginoon, salamat sa mga oras na ito, sa araw na ito, dahil po sa mga salita mo na ay pong muli mapapakinggan. Patuloy po, una sa lahat, ang dalangin ko po Panginoon na patuloy po na linisin mo ang puso ko po Panginoon. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasala sa isip, salita at sa gawa. Panginoon, salamat sa oras nito. Patuloy po magrima ang iyong masalita na dadaloy sa iyong mga puso, sa puso ng bawat isa na makakapakinig nito. At patuloy po ito na ipamuhay po namin at masunod ang iyong kalooban sa iyong mga buhay. Ama, salamat sa oras nito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Ama, sa oras nito. Purihin dakilang pangalan, Ama, sa pangalan ng anak ni Jesus. Amen. Okay, sa talata na ating pong nabasa, ito po ay salita ng ating Panginoon sa Aklat ng Hebreo na sinabi po dito, kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabagin Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang panahon natin ngayon, ito na ang kailangan ng lahat ng tao, ang salita. Ang ating pong Panginoon, ang kailangan natin na siya ang ating Panginoon Diyos na patuloy po na makakatulong ito. Magkakatulong ito ang salita ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay bilang tayo po ay mga anak niya. Ano po ang maitutulong ng ating Panginoon sa mga mananampalataya at mananalig sa ating Panginoon? Unang-una, ang maitutulong po niya dito sa atin bilang tayo mga anak ng Diyos ay ang kanyang salita na patuloy po na ipinapangaral. Ang kanyang salita ang patuloy po na nagpapahayag na nagtuturo na sinasabi po dito na kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabagin Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Okay, ang mga talatang ito po ay may kaugnayan po sa panahon natin ngayon. Amen po ba? May kailangan natin ang kanyang habag, ang kanyang pagkalinga. Hindi lamang sa mga lingkod ng ating Panginoon, kundi lahat ng tao ay kailangan na lumapit sa ating pong Panginoon Jesucristo. Lumapit tayo sa Kanya at patuloy po na kilalanin natin siya ng lubusan sa ating pong mga buhay. Kaya sinabi po dito sa Aklat ng Hebreo na kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono at mahabagin Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon kailangan natin ito. Ito ang panahon, mga kababayan at mga kapatid, ito ang panahon na ating pong maranasan ang kanyang habag sa ating pong mga buhay, sa buhay ng mga tao at sa mga mananampalataya sa ating pong Panginoon Jesucristo. Mga kapatid,
tunay nga na ang lahat ng tao ay mahal ng Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at kanyang habag ay patuloy po ito na gustong maranasan ng lahat ng tao. Kaya kapag tayo po ay mayroon po tayong lubos na pagkakilala sa ating Panginoon, hindi tayo mabibigo kapag tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon. Walang lingkod ng ating Panginoon at walang anak ng ating pong Panginoon na nabibigo o bigo siya sa ating Panginoon, sapagkat tunay nga na ang Panginoon ay patuloy po siyang gumagawa at may ginagawa ang Panginoon sa lahat ng tao at sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya sabi po dito, lumapit tayo sa Kanya. Ang salitang lumapit, kailangan natin ang panalangin sa ating Panginoon. Panalangin sa ating pong bansa, panalangin sa ating pong mga mahal sa buhay na hindi natin nakakasama, panalangin sa mga tao na wala pang kaugnayan sa ating pong Panginoon. Panalangin sa lahat po ng mga ginagamit sa ministeryo ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi po dito, kaya huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabagin Diyos at doon kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon kailangan natin ito. Ang ating Diyos ay mahabagin. Amen. Mahabagin siya. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Hindi niya pinababayaan na mapahamak. Ang lahat ng tao ay gusto ng Panginoon na makamtan ng lahat ng tao ang plano ng Panginoon. Makamtan ng lahat ng tao ang kanyang plano, ang kanyang salita. Ang kanyang salita na patuloy na ipinangaral sa panahon natin ngayon. Kaya ang Panginoon ay lagi po siyang nakahanda sa ating po mga buhay. Ang Panginoon ay nahabag sa mga taong nagpapakababa sa Kanya harapan. Kaya kailangan po natin na patuloy lang po tayo na lumapit at patuloy po tayo na manalangin sa ating Panginoon. Naranasan ko sa buhay ko po nung lubos ko po nakakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Dito ko nakita kapag ikaw ay lumapit sa ating Panginoon na tapat, buong puso, ikaw ay may pananampalataya, ikaw ay naniniwala at nagtitiwala na ang Diyos ay mayroon po magagawa sa buhay mo. Dito ko naranasan na tunay nga ang Diyos at ang kanyang masalita ay buhay. Ipinakita sa ating pong Panginoon Jesucristo sa aking pong buhay na tunay nga na ang Panginoon, siya ay mahabagin. Siya ay kumakalinga sa buhay ng mga anak ng Diyos at sa lahat ng tao. Tunay nga na sa panahon natin ngayon, ang lahat ng tao ay nandoon pa rin ang kanyang habag at pag-ibig. Binibigyan pa ng pagkakataon ang lahat ng tao. Malaya pa ang tao sa panahon natin ngayon na makalapit sa ating Panginoon. Huwag na natin antayin ang panahon na hindi na tayo pakikinggan ng ating Panginoon. Huwag na natin antayin na dumating ang panahon na wala ng halaga
ang buhay para sa Panginoon. Dahil kapag ang tao na wala pananampalataya, ang mga taong hindi lumapit sa ating pong Panginoon, ang taong hindi nanalig at nanampalataya, ang taong hindi niya tinanggap ang ating pong Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas na kanyang buhay, pag dumating na ang panahon na wala pa ang iyong buhay sa kamay ng ating Panginoon, wala nang katiyakan yon, kundi kapahamakan ang mararanasan ng isang tao. Kaya itong panahon natin ngayon, itong pandemic, biro mo ilang buwan na ito na pagsubok sa lahat ng tao sa mundo at sa bansang Pilipinas, nakikita natin na tinitingnan ng Panginoon kung ano ang magagawa ng tao. Kaya kailangan natin lahat, higit sa lahat na kailangan natin ang ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Huwag natin pabayaan ang ating pong pananalig, ang ating pong pananampalataya, ang ating pong relasyon, ang ating pong pagiging anak sa Kanya, sa kapangyarihan ng Kanyang salita. Huwag natin pabayaan. Lagi po tayong manalangin, mag-aral ng Kanyang salita upang tayo maging matagumpay, maging matagumpay ng mga lingkod ng ating Panginoon, mga anak niya. Huwag natin pabayaan na hindi po tayo makapanalangin sa buhay ng bawat isa sa atin. Lahat ng tao ay hindi po pinababayaan ng ating Panginoon. Nung wala pa ako sa Panginoon, dito ko nakita na tunay nga na bagamat ako'y wala pa sa Kanya, nung kamuntik po ako mapahamak sa mundong ito, doon ko nakita ang Kanyang pag-ibig at habag sa aking pong buhay. Kaya nung ako po ay lumapit sa ating pong Panginoon Kristo, dito ko nakita ang Kanyang habag at pag-ibig, na tunay nga na hindi Kaniya iiwan, hindi Kaniya pababayaan kapag ikaw ay dumanas at makaranas at humarap ng mga pagsubok, mga problema sa buhay bilang ikaw ay nandito pa sa mundong ito. Kaya mga kapatid, lagi lang po tayo nang sinabi po dito, kaya huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono at mahabagin Diyos at doon ikakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon natin kailangan ito. Kaya kapag mayroon kang kailangan, ang sabi po dito, makakamtan mo ito. Kung humingi ka ng Kanyang habag, humingi ka ng lakas, humingi ka ng anuman bagay na gusto mo na mayroong pananampalataya, ipagkakalob ito sa iyo ng Panginoon ayon sa Kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, salamat sa mga oras nito na tunay nga na napakabuti ang Panginoon. Napakabuti ang Panginoon sa ating mga buhay at sa lahat ng tao. Ang Panginoon ay nandiyan. Binibigay niya ang mabubuting bagay. Kaya sa mga lahat ng tao sa mundong ito at sa bansang Pilipinas, may pagkakataon pa tayo, may pagkakataon ka pa na maranasan mo ang habag at pag-ibig ng ating Panginoon sa buhay mo. Dahil dito ko naranasan kung paano siya magmahal, kung paano yung kanyang pag-ibig sa buhay ko, sa buhay mo, at sa buhay ng lahat na may pananalig, pananampalataya. At dito ko naranasan kung paano tayo iingatan at gagabayan ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa mga oras nito. Salamat sa ating Panginoon.